Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating Bible Study Time. At tayo ay live sa Facebook ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay kinuha ko sa Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi dito ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na papagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking mga pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. So, malinaw sabi dito na ang pagpasok, kung paano tayo makapasok, ang panawagan ng Diyos ay lumapit kayo sa akin. Paano tayo makalapit sa Diyos? Alam mo, maraming nagsasabing lumalapit sila sa Diyos. At ang totoo, maraming nagsasabi na araw-araw ay nagsisimba sila. Pero ang sabi ng Panginoon dapat, kung lalapit tayo sa Kanya, sabi niya dapat pinag-aralan natin ang Kanyang mga salita. Mag-aral tayo sa Kanyang mga salita para makapasok tayo sa Kanya sapagkat ang sabi niya ay at makalapit tayo sa Kanya. Kaya nga maraming lumalapit sa Diyos sa maraming ibang paraan. Yun nga, yung marami na halos araw-araw dumadaan ng simbahan, magpumasok sa opisina, palagi na araw-araw magsisimba, may mga tatanda ng mga retirement. Pero yun ba ay ayon sa aral ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya? Kasi, kaya nga maraming nagsasabi na hindi lahat ang nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa paghahari ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 25, okay, tingnan natin doon sa chapter 25, mag-anuhan lamang natin yung chapter 25 verse 1. Ito yung talinhaga sa 10 dalaga. Kasi dito, Evelyn, thank you. Pakinggan mo mabuti. Magandang gabi sa iyo dyan. Tingnan natin kung bakit ang sa 10 dalaga ang 5 nakapasok sa paghahari ng Diyos at bakit ang 5 hindi nakapasok. So ang sabi, okay, basahin ko muna itong portion ito bago tayo tumuloy sa pagpaliwanag natin para maging malinaw sa inyo kung bakit sinabi nga dito na hindi lahat ng tao hindi lahat na nagsasabi Panginoon, Panginoon ay papasok sa paghahari ng Diyos. Ito ang sabi. Dito may hintulan ang pagpasok sa paghaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan at ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang hangal ay nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa mga nasa kanilang ilawan. Nabalam ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang mga 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa magtitinda at bumili kayo para sa inyo. Kaya't lumakad ang mga 5 hangal na dalaga
Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama nilang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. So, na-close ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw at ang oras. So, makita natin, ang kinuha ko lang doon, makita natin doon na ang tungkol sa 10 dalagang pagsalubong sa lalaking ikakasal, ang 5 ay napakapasok, subalit ang 5 ay hindi. Pareho silang may ilawan, subalit ang 5 ay may dalang langis, ang 5 naman ay wala, at yung 5 walang dalang langis ay hindi nakapasok. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, sa hindi nakapasok, ang tugon ng Panginoon ay hindi ko kayo nakikilala. So, kung ating unawain natin mabuti, bakit hindi sila nakilala ng Panginoon? Ay may dala rin naman silang ilawan, wala nga lamang langis. Di ba? So kung titingnan natin kanina sa verse 8 natin binasa, dapat ang ating pagsunod, ang ating paglapit sa Panginoon ayon sa kanyang mga aral at salita. Kaya nga ang sabi doon sa Lucas chapter 6 verse 49, 6:46 to 47. Okay. Ang sabi sa Lucas, basahin natin ang chapter 6 ng Lucas. Chapter 6 verse 46 to 47. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Yan. Kaya nga dapat, ang ating paglapit sa Panginoon ay ayon sa kanyang mga aral at salita. Sapagkat, dito sinasabi nga, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. So ang lumalapit sa Panginoon ay, sabi niya nga ay, ginagawa niya ang sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang ginagawa niya ay yung aral na tinuturo ng Panginoon. At sabi niya ay isinasagawa niya ang kanyang napag-aralan at ang kanyang natutunan sa aral ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita. Kaya nga paalala sa mga sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan, hindi ba sila ay tumatawag din sa Panginoon? Pero iba ang kanilang ginagawa ayon sa sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita sa Biblia, sapagkat maraming wala doon. Sa mga nakikinig or makapakinig pa ng mga message na ito, na nandoon pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, unawaing mabuti ang aral na ito, kahit na sa mga friend ko sa Facebook. Kasi ang sabi nga niya roon, kanina sa ating nabasa sa verse 46 ay, uulitin ko lang, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumapit sa akin, makinig ang aking mga salita at nagsasagawa nito. So ang nakikinig at nagsasagawa. Okay. So, magbigay ako ng isang halimbawa. Okay, ganito. Anong pagkakaiba ng pagtanggap mo ng salita ng Diyos sa puso at sa isip?
Ano pagkaiba yung nasa puso mo tinanggap at yung nasa isip lang? Okay, ganito. Sa isip, kasi pagpasok sa tainga, lalabas sa kabila ng tainga. Wala kang reaksyon sa narinig mong salita ng Diyos. Pag sa puso, pagkarinig mo, nagre-react ka kaagad. Anong aral nito sa akin? O masama pala ang ginagawa ko. Pag nag-stick sa mind mo, pagkatapos papasok sa puso, yan ang halimbawa. Kung minsan, alam mo kung minsan, may mga taong kapag ang pumasok sa simbahan at ang halimbawa ang pastor nagmimensahe, marami kung minsan yung mga bago sasabihin na parang akong pinapatamaan ng pastor nito na sa kanyang mensahe. O kung minsan naman, parang palagi na lang ako pinatatamaan nito. Alam mo ang totoo, hindi naman alam yun ng mga pastor na ikaw ang natatamaan ka sa kanyang mga sinasalita. Kasi ibig sabihin, kagaya ngayon nito, nag-aaral tayo, hindi ko naman alam kung sino nakikinig na natatamaan kayo. Ibig sabihin, kasi ang salita ng Diyos ay sa tinatamaan masakit. Ibig sabihin, pasalamat dapat kayo sapagkat ibig lang sabihin noon ang Diyos ang umusap sa inyo. Pinakikita niya sa inyo ang mga ginagawa niyong hindi tama. Kaya nasasabi ng marami na parang ako niya ang pinatatamaan palagi ng pastor nito pag nagsalita. Di ba? So, yan ang ibig sabihin. Kung pasalamat kayo sapagkat ang Diyos kumakausap sa inyo. Ibig sabihin, yung mali mong ginagawa, ayon sa kanyang mga salita, natutunan mo na mali pala ang ginagawa mo. Yan. Kaya nga ang sabi noon, kaya nga ang sabi niya, hinalimbawa niya rito. Sabi niya sa verse 48, kanina kasi ating binasa noon sa verse 47 lang. Sa Lucas chapter 6, verse 48. Katulad siya, sabi niya, verse 47 muna. Ipinakikilala ko sa inyo kung kanino may tulad ang bawat lumapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. So, ganyan ang isinalimbawa niyang Panginoon. Kaya nga kung ang puso, sa puso mo, tinanggap, yun yung sinasabi natin na sa verse 45. Pag tinanggap mo sa puso, ibig sabihin ay ang mabuting tao ay nakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya kung minsan niya yung taong sinasabi natin kagabi na palamura, bawat salita may kasamang mura kasi yun ang laman ng kanyang puso. Marumi. Yun. So kung sa isip naman, ginagawa sa isip lang natin italagay ang salita ng Diyos. Ang sabi naman niya doon sa verse 46, sabi sa verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Kasi nga, alam na niyo may salita na siya. Kaya nga yun yung sinasabing sa isip mo lang nilagay, kaya walang gawa.
Yan ang ano. Kaya nga sabi ko, mayroon akong narinig na isang nagsabi, actually isang pastor, batang pastor ang nagsalita nito. True faith comes from the heart. Ang sabi ko, mali yun. Ang tunay na pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Sabi ko, true faith comes from the Word of God. Yun ang tama. Kasi kung sa puso mo lang, sarili mo lang yun. Hindi yun pananampalataya na galing sa Diyos. Sarili mo lang yung kagustuhan yun. Ang tunay na pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung ating basahin doon sa verse 40, 43 to 45, kanina sabi ko, walang mabuting punong kahoy na namunga ng masama. At wala namang punong kahoy na namunga ng mabuti. At walang masamang punong kahoy na namunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi makakapitas ng igo sa puno ng aroma. At di rin naman makakaputi ng ubas sa puno ng dawag. Kaya ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Yan. Kaya nga, kapag laman ng puso ay galit, anong mangyayari sa tao? Sama ng loob, paghihiganti, walang kapayapaan, masungit ang tao. Yan. Kung ang laman ng puso ay salita ng Diyos, mararanasan ang kapayapaan, kapanatagan. Panatag ka sapagkat matibay ang pinanghawakan mo. Kagalakan ng puso at mayroon kang pag-ibig. Kaya mahalaga sa ating paglapit sa Diyos o sa ating Panginoon, pakinggan natin ang kanyang mga salita at ating isagawa. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay may kalakip na gawa sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay, walang pakinabang. Ang sabi sa Santiago chapter 2, okay. Tayo magwawakas. Santiago chapter 2, 14 to 17. Okay. Sabi niya, mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. See? Kaya dapat pahalagahan natin ang ating pakikinig sa kanyang mga salita sapagkat ang salita ng Diyos ay mahalaga at ang sabi nga nito ay mahalaga pa raw sa dinalisay na ginto ang pananampalataya. Higit pa raw sa kayamanan ang pananampalataya. Kaya nga, para kuminsan pag sa mga taong wala pang ganap na pananampalataya ay talagang masabi mong paano maging mahigit na halaga ng ginto. Ay ang ginto lang naman, ang ginto ay talagang mahal yun, mahalaga.
Pero ang sabi ng Panginoon, matsigit daw ang halaga ng pananampalataya sa ginto. Pero alam nyo, sa mga taong may pananampalataya, hindi naranasan yon. Ako tunay nga, naranasan ko yun at masabi ko nga talagang napakahalaga, napakalaking halaga ng pananampalataya sa isang tao. Sapagkat ito ang nagbibigay ng buhay sa iyo. At ito rin ang nagbibigay ng, di ba lahat ng tao kailangan ang ginahanap kapayapaan, kasaganaan. Sa Diyos lahat ng galing yan, nagmumula. Kaya ang tao maraming pera pero walang kapayapaan. Di ba? Pero kahit konti ang pera mo, kung ikaw ay masaga, sapat na sapat, sabi naman ng Panginoon, sinasapatan niya. Kaya nga, sabi ko, mahigit sa kayamanan sapagkat kahit ngayon, ito'y na panahon ng pandemya. Wala talaga tayong hanap buhay. Ako wala talagang hanap buhay. Pero napakabuti ang Diyos. Sapat na sapat ang binibigay niya. Hindi nagkukulang. Kaya napakahalaga na kilala natin ang Diyos at sundin natin ang kanyang mga aral sapagkat yun nga ang sabi kanina sa ating binasa, napakahalaga na sa ating paglapit sa Diyos ay ayon sa kanyang mga aral at salita. Sapagkat baka masayang lang ang ating pagpapagal araw-araw na bibigay tayo ng panahon sa pagsisimba at pagtradisyon na sa pagsunod na hindi ayon sa kanyang aral at mga salita. Masasayang lang. Sapagkat yun nga, ang sabi kanina sa ating halimbawa, sa pagpasok doon sa paghahari ng Diyos, kaya kahit hindi nakapasok yung 5 na hangal, dahil nga hindi ayon sa kanyang mga salita. Hindi ayon sa kanyang mga aral sapagkat sinabi nga niya, langis, wala silang langis. Kaya nga, yan ang mahalaga sa atin na dapat alam natin ang aral ng Diyos at lumapit tayo sa kanya. Sapagkat ang sabi niya, napakaganda ang pagkasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11. Ulitin ko lang bago tayo magtapos. Okay, sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin. Ang pasanin dito, ito yung mga problema sa buhay. At kayo pagpapahingahin ko. Sapagkat alam nyo, ang Diyos ang nagbibigay ng magaang na buhay. Ibig sabihin, may problema ka man, madali niyang solusyonan. Magaang lang. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yun ang kanyang payo. Mag-aral kayo sa kanya. Kagaya nga nitong ating ginawang pag-aaral, kung maraming nakikinig, ay matututo talaga kayo. At sabi na, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Alam mo kung bakit ang kaluluwa ang napapahinga? Hindi ba may problema tayo? Sinong nabibigatan? Ang ating katawan. Bakit ang kaluluwa ang sinasabi ng Panginoon? Sinong nakaramdam ng hirap? Kaluluwa yun. Itong katawan natin, kung wala ang espiritu rito, walang buhay ito. Kaya yung buhay, ang kaluluwa, ay binubuo lang siya ng hininga nitong galing sa Diyos at itong katawan ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ang ating kaluluwa ang naghihirap. Kung tayo nahihirapan, yan ang kaluluwa ang nahihirapan. Ating kaluluwa yan ang nahihirapan. Hindi yan yung katawan lang. Kaya, yan ang kaya sabi niya, kung malulungkot ka, ang nalulungkot kaluluwa ay nakakaramdam. Ang naghihirap. Kaya sabi nga niya, verse 30, sapagat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. See? Kaya nga magaan dahil kasi kapara sa mga panahon ito, ganitong lahat ng pandemya, kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng malusog at malakas na katawan at ikaw siyang nag-iingat sa iyo, wala kang problema.
may problema ka man siguro, maraming nag-aalala at natakot. Alisin ng Diyos ang takot sa iyo. Ang totoo siyang lumaalis ng takot. Ang tao'y natatakot dahil walang pag-asa at walang pagtitiwala sa Diyos. Subalit kung ang Diyos na nasa sa iyo na, siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan para at mag-alis ng takot sa isipan mo. Maging panatag ka at wala kang alalahanin. Kaya napakabuti kung ang Diyos ang nasa sa atin sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang sabi nga niya ay, lumapit kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Opo, so maraming salamat at pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral. Amen? Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na itinuro mo sa amin. Kung paano kami, Panginoon, lumapit sa iyo. Na sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga aral at makalapit lamang kami kung malalaman namin ang iyong mga aral at sundin namin. Ito ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming paglapit, bibigyan mo kami ng maginhawang buhay at magaang napasanin sa buhay. Salamat, Panginoon, at sa lahat na makikinig at ang makapakinig, Panginoon, ang mga lahat na nakiisa sa aming pag-aaral ngayon, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan at ingatan mo sila at protektahan sa mga salot na lumalaganap sa buong daigdig. Panginoon, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain mo silang lahat, O Panginoon. Salamat, Lord, at sa iyo namin pinagkatiwala ang aming pag-aaral at ang aming mga dalangin sa iyo sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Magandang gabi po at maraming salamat. Pagpalain ka, Evelyn. Magandang gabi at palain ang lahat na nakikinig.